Mga masters, okay lang po bang wag niyong skip ang mga ads sa aking mga videos? Salamat po talaga mga masters sa solid na pagsuporta po sa akin. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shout out kay Jay Ilacas at shout out kay Bigamoto Vlog. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Kabanata 2056 hanggang 2060. Ang dahilan kung bakit pinipilit ni Han Sanchen na pumunta sa pangalawang mundo ng mag-isa ay dahil gusto niyang mas protektahan sina Ivory at Han Nayan. Isa pang dahilan ay gusto niyang malaman kung ano ang nangyayari sa kanyang puso at kung ano ang tawag sa kanya sa ikalawang mundo. Pag-usapan natin ang bagay na ito at umalis ka muna rito. Sinabi ni Hilaw kay Aaron na alam niya kung anong uri ng tao si Aaron. Kapag nakapagpasya na siya ng isang bagay, mahirap na siyang magbago ng isip. Ngunit naisip ni Hilaw na mas mabuting manatili siya sa Chanqi at maging pinuno ng 4 na tarangkahan. Hindi, nakapagdesisyon na ako. Sabi ni Aaron. Mapait na tumawa ang matandang Lee, bumantong hininga at sinabing, malapit nang mamatay. Bakit ka nakipagsapalaran? Isa akong masamang matandang lalaki. Maya-maya, mamamatay ako. Mas bagay ako kaysa sa iyo. Isa pa, hindi ako naniniwala sa iyo. Aaron Way. Kung sasabihin ito ng ibang tao kay Hilaw, biro lang. Ngunit ang kahulugan mula sa bibig ni Aaron ay ganap na naiiba, dahil siya ay may ganoong kakayahan. Sa tulad ng isang maikling panahon ng oras upang makumplito ang pag-promote, at kung saan ang kanyang limitasyon, kahit na ang lumang Lee ay hindi makita. Iod kahit seryosong pagdududa, bigyan Aaron ng ilang oras, marahil kahit na siya ay hindi ang kanyang kalaban. Ang hinalang ito ay unilateral view ni Hilaw. Sa katunayan, kahit ang Aaron ay hindi isang kalaban, ngunit hindi maisip ni Hilaw ang kakilakilabot na puntong ito. Matapos pagsamahin ng bungo at kainin ang pulang prutas sa kuweba ng Diablo, wala na ngayong ideya si Aaron kung gaano kitakat ang kanyang lakas. Ngunit may isang bagay na tiyak na ang enerhiya sa kanyang katawan ay ganap na nagbago sa kanyang konstitusyon. Ngayon ang Aaron ay hindi na isang mortal. Matapos umalis sa ipinagbabawal na lugar, bumalik ang 3 sa 4 na gate, at bumalik sina Aaron at Jiang Yingying sa kanilang silid upang magpahinga. Tulala si Hilaw sa 4 na gate hall. Masyadong biglaan ang pagbabago ng kanyang plano. Dapat ay pumunta siya sa pangalawang mundo, ngunit ngayon ay kailangang pumunta ng Aaron. Siguro, ito ay isang turning point. Siguro, mareresolba ng Aaron ang ikalawang krisis sa mundo bilang tagapagligtas. Ngunit ang lahat ng ito ay haka-haka lamang. Mr. Lee, ano bang problema mo? Makakabalik ng buhay ang Aaron. Buti na lang, paano ka makakatira ulit dito? Hindi maintindihan ng katulong si Eold na nagtanong ng paraan. Ang Aaron ay maling inakala na namatay sa kuweba ng Diablo. Si Hilaw ay palaging may ganitong uri ng mapurol na ekspresyon, ngunit ngayon ay nakabalik ng ligtas at maayos ang Aaron, kaya dapat siyang maging masaya. Pupunta siya sa pangalawang mundo, sabi ni Lee. Ang katulong ay tumalon sa isang kilay, at sinabing, Ye Old, ginamit mo ang ibig sabihin, nang hindi inaasahang hayaan ang Aaron na mangako na pumunta sa pangalawang mundo. Bullshit means, do you think I'm going to set up him? It's his initiative, sabi ni Lee. Kumuha ng inisyatiba. Namilipit ang lalamunan ng katulong at napalunok. Walang sino man sa mga taong napunta sa ikalawang mundo ang maaaring makabalik ng buhay. Sa palagay ng katulong, ito ay isang paglalakbay na tiyak na mamamatay. Gayunpaman, gagawin pa nga ng Aaron ang inisyatiba upang pumunta sa ikalawang mundo. Paano ito naging posible? Hindi ba siya natatakot sa kamatayan? Mr. Lee, hindi naman niya alam ang interes ng Second World, di ba? Tanong ng katulong. Alam niya ang lahat,
At nilinaw ko sa kanya, sabi ni Lee. Hindi tama yun. Hindi ba talaga siya takot sa kamatayan? Nag-alinlangan ang katulong na mula sa kanyang sariling pananaw, talagang hindi niya ito gustong gawin. Kahit na talagang atakihin muli ng ikalawang mundo ang mundo, mamamatay man ito, mas mabuti pang mamatay sa lupa. Pagkatapos ng lahat, napakaraming kakilakilabot na hindi alam sa ikalawang mundo na haharapin. Upang harapin ang mga bagay na ito, hindi natin ito magagawa ng may kaunting tapang. May mga taong walang pakialam sa katanyagan at kayamanan, ngunit talagang walang taong walang malasakit sa buhay at kamatayan. Sumisigaw sila na hindi sila natatakot sa kamatayan. Ngunit kapag ang kamatayan ay talagang dumating, gaano karaming mga tao ang hindi natatakot? Siya ay hindi natatakot sa kamatayan. Gusto lang niyang protektahan ang kanyang asawa at anak gamit ang sariling buhay. Napabuntong hininga si Hilaw na hinangaan niya ang Aaron dahil dito, dahil walang sino mang alam niyang makakagawa nito. Matapos pakinggan ang mga salita ni Hilaw, naunawaan ng katulong ang lahat at sinabing, kung maaari lamang akong maging isang babae sa aking susunod na buhay at makatagpo ng isang asawang tulad ng Aaron, napakahusay. Lumang pang-aalipuste ng glance sa isang katulong, sabihin, iyong hitsura na ito, maging isang babae ay maaaring gusto ng isang tao. Walang imak ang katulong. Sa itsura naman, siraulo talaga. Kung naging babae ka, dinosaur level din yan. Tinatayang kakaunting lalaki lang ang makakatingin dito. Kuya Yi, pakakawalan mo na ba siya? Curious na sabi ng assistant. Hindi ko intensyon, pero hindi ko talaga siya mapipigilan. Matigas ang ulo ng batang ito. Hindi ko mababago ang desisyon niya. At pinag-isipan ko na. Baka mas magaling siya sa akin. Itinuring ko siyang tagapagligtas, na maaring exaggerated, pero sobrang dami niyang surprise sa akin. Baka may sorpresa pang naghihintay sa akin sa bagay na ito, sabi ni Lee. Biglang naisip ng assistant ang isang bagay, mabilis na sinabi kay Ye Old, Fang Zun back to Cloud City, hindi niya sasabihin ang pagkamatay ni Aaron sa kanyang asawa at anak na babae. Ye Old ay ganap na nakalimutan ang bagay na ito, sa ilalim ng tubig sa Aaron buhay mula sa kuweba ng Diablo pabalik na sorpresa, hindi nagawang palayain ang kanyang sarili, ay kaya isang paalala assistant, mukha nagbago, halika, sabihin Aaron na bumalik sa Yuncheng. Ye Old panic of say. Pagkatapos ng maikling pahinga sa kanyang silid, nagpunta si Aaron sa Yellowfield. Sa Changqi, tanging sina Zhuang Tang at Gang Tian lamang ang karapat-dapat sa pagtitiwala o kakilala ni Aaron. Sa sandaling pumunta siya sa pangalawang mundo, ang kanyang mahirap hulaan ang hinaharap, kaya kailangan niya ng mas malakas na proteksyon para kina Ivory at Han Nayan. Ang dalawang taong ito ay pinili ni Aaron. Kahit sino pa ang makakita sa Aaron, babatiin niya siya ng may paggalang, dahil nagawa niya ang himala ng kasaysayan ng Apocalypse, at ang kanyang lakas ay karapat-dapat sa paghanga ng lahat, napakabata pa ni Aaron na siya ay naging isang malakas na tao sa langit. Sa hinaharap, ang posisyon ng pinuno ng unang apat na pintuan ay ibibigay kay Aaron. Siya ay talagang bata at nangangako. Walang sino man ang maaaring kopyahin ang kanyang tagumpay. Maging si Lintong, ang anak ng langit, ay hindi dapat banggitin sa harap niya. Ang Aaron ay malamang na maging pinakamalakas sa Apocalypse. Ito ay talagang nakakainggit. Ang papuri ng Aaron sa iba't ibang larangan ay walang katapusan. Ang sitwasyong ito ay kabaligtaran ng katotohanan na ang Aaron ay pinagtawanan noong una siyang dumating sa Apocalypse. Ito ang dapat retuhin ng malakas, ang tunay na malakas. Si Zhuang Tang at Gang Tian ay nagpakita sa harap ng Aaron sa unang pagkakataon. Noong panahong iyon, si Aaron ay isang makamundong tao lamang na hindi kilalang pinanggalingan, kaya ang kanilang saloobin ay higit na mataas. Ngunit ngayon, nang muli silang tumayo sa harap ng Aaron, sila ay naging lubhang naninigas, kahit na sa sobrang kaba na ang kanilang mga palad ay pinagpapawisan. Dahil ang Aaron ay isang malakas na tao, ang kanilang katayuan sa harap ng Aaron ay hindi maihahambing. Aaron, alam kong nagkaroon tayo ng sama ng loob, pero ngayon malakas ka ng tao, gusto mo bang alagaan kami? Ibinaba ni Gang Tian ang kanyang ulo at sinabing natatakot siya na ibalik ng Aaron ang lumang account, dahil ngayon ay kailangan lang niya ng Aaron para magsabi ng isang salita, at siya ay ganap na matatapos, o itataboy pa nga sa Apocalypse. Si Zhuang Tang ay labis ding kinakabahan at natatakot noong siya ay matanda na.
Kung alam niyang Aaron na ngayon, hinding-hindi niya haharapin ang Aaron na ganoon ang ugali noong siya ay nasa pamilya Nangang. Huwag kang mag-alala, hindi ako nandito para guluhin ka. Tumingin si Aaron sa dalawang taong kinakabahan at nakangiting sinabi. Ano ang maaari kong gawin para sa iyo? Mabilis na tanong ni Zhuang Tang. Hanggat sinabi sa kanya ni Aaron, susubukan niya ang lahat ng paraan upang matapos ito. Naglabas si Aaron ng 2 pulang prutas, na dinala niya mula sa kuweba ng Diablo. Bagamat hindi niya alam kung ano iyon, mayroon siyang sariling karanasan. Pagkatapos kumain ng ganitong klase ng prutas, halatang lumakas siya. Bukod dito, ang mapang-akit na mga mata ng maliit na puting ahas ay nagpabatid kay Aaron na ang ganitong uri ng pulang prutas ay isang magandang bagay. Ano ito? Tinanong ni Zhuang Tang si Aaron. Inilabas ko ito mula sa kuweba ng Diablo. Natatakot ako na ako lang ang nakakita nito sa mundo. Pagkatapos nitong kainin, maaari kong pabilisin ang aking lakas. Paliwanag ni Han. Nagulat si Zhuang Tang. Gusto ng Aaron na palakasin sila. Ngunit bakit ginagawa ito ng Aaron? Iniisip ni Zhuang Tang na hindi siya magkakaroon ng ganitong uri ng karangalan, at gaya ng kasabihan, hindi siya tatanggap ng sweldo ng walang merito. Bakit biglang binibigyan sila ng Aaron ng mga benepisyo? Aaron, gusto mo kaming patayin. Biglang sinabi ni Gang Tian, tila kinukuha niya ang pulang prutas na ito bilang lason, isipin na gusto sila ng Aaron na patayin sa ganitong paraan. Huwag kang mag-alala, hindi ito lason. Kung ito ay lason, matagal na akong namatay. Sa kuweba ng Diablo, umaasa ako sa prutas na ito upang pakainin ang aking tiyan, at talagang napagtanto ko ang pagiging epektibo nito. Sabi ni Aaron, bakit mo kami binibigyan ng ganoong kagandang bagay? Tinitigan ni Zhuang Tang si Gang Tian at tinanong si Aaron. Huminga ng malalim si Han Sanchen at sinabing, gusto kong protektahan mo sina Ivory at Hanayan ng sarili mong buhay anuman ang mangyari o maging ang mundo. Sa Changqi, si Han Sanchen ay walang mas mabuting kandidato at walang mapagkakatiwalaang tao, kaya pumunta siya kina Zhuang Tang at Gang Tian. Bagamat hindi maganda ang kanilang lakas, naniniwala si Han Sanchen na hanggat kumakain sila ng pulang prutas, maaari silang maging malakas sa maikling panahon. Kung maaari silang gumugol ng mas maraming oras, sila ay magiging malakas. Hindi ba mas mabuting protektahan mo sila gamit ang iyong lakas? Hindi mapigil ang sabihin ni Gang Tian. Nagngangalit si Zhuang Tang at tinitigan si Gang Tian. Ipinahiwatig lang niya kay Gang Tian na huwag magsalita gamit ang kanyang mga mata. Hindi niya inaasahan na napakadaldal pa pala ng lalaking ito. Aaron, may gagawin ka bang napakadelikado? Tanong ni Zhuang Tang. Hindi masama. Tumanggo si Han Sanchen at nagsabi, sa panahong ito, hindi ko alam kung ano ang mangyayari, at hindi ko alam kung kailan ako makakabalik, kaya umaasa akong matupad ang iyong pangako. Ang 2 prutas na ito ay tiyak na magbibigay daan sa iyo, na magkaroon ng hindi mazy. Maisip na lakas, ngunit ang bagay na ito ay hindi pinapayagang sabihin sa sinuman. Hindi na napigilan ni Gang Tian ang kanyang bibig. Kahit na 2 beses na siyang binalaan ni Zhuang Tang, hindi pa rin niya maiwasang magtanong, bakit ka naniniwala sa amin? Gusto ni Zhuang Tang na patayin si Gang Tian, isang ignorante na tao. Siya ay may magandang pagkakataon. Marami lang siyang kalokohan. Hindi ba't iyon ang kanyang sariling kamatayan? Plop, lumuhad si Zhuang Tang sa kanyang mga tuhod. Malaki ang pagbabago sa mukha ni Gang Tian. Natatakot na sabi niya, Master, anong ginagawa mo? Tinitigan ni Zhuang Tang si Aaron ng may matigas na mga mata at sinabing, isinusumpa ko sa aking buhay, tutuparin ko ang aking pangako. Hindi ako patay, at hinding-hindi ko hahayaang mabantaan ang kanyang mag-ina. Naiintindihan ni Gang Tian ang kahulugan ng pagluhod ni Zhuang Tang, na ipahayag ang katapatan sa Aaron. Bilang huling paraan, lumuhad lamang si Gang Tian. Kung tutuusin, masyadong kaakit-akit ang 2 pulang prutas sa kamay ni Aaron. Don't betray me. Hindi ko ugali ang magpatawad ng tao. Ang Aaron ay naghulog ng 2 pulang prutas, tumalikod at umalis. Kinuha ni Zhuang Tang at Gang Tian ang isa, nagkatinginan at nilunok ito ng walang pag-aalinlangan. Ang antas ng Huang Zi ay ang unang paghinto ng Aaron sa Changqi, ngunit hindi siya nagtagal dito, kaya ang lugar na ito ay hindi magbibigay sa Aaron ng anumang pakiramdam ng alaala. Matapos makilala sina Zhuang Tang at Gang Tian, ang Aaron, na nagplanong umalis ng direkta, ay hinarang. Hi Xiao Xiao,
Mukhang gustong-gusto mo ang lugar na ito. Kung hindi mo kailangang maghintay para sa isang magandang 3 bulwagan at laging pumupunta sa dilaw na larangan, mahirap bang mag-enjoy ng isang magandang buhay? Gusto mo bang maranasan ang buhay sa ilalim? Hindi alam ni Han Sanchen na siya si Xiao Xiao ay na-demote sa yellow level, kaya ang kanyang mga salita ay hindi ibig sabihin na asarin siya. Ngunit ang ganitong uri ng mga salita sa tenga ni Xiao Xiao ay partikular na masakit, sa palagay niya ay si Aaron ay nasa malisyosong biro mismo. Kinagat ang kanyang mga ngipin, sinabi ni Xiao Xiao kay Han Sanchen, Han Sanchen, hindi ko inaasahan na makakalabas ka ng buhay. Ang swerte mo talaga. Kung hindi, dapat mong subukan ang sarili mong swerte. Kung maaari kang maging isang malakas na tao, hindi mo kailangang umasa sa pagkakakilanlan ni Ching Feng para magpanggap na makapangyarihan. Tumawa si Aaron. Si He Xiao Xiao ay halos mabali na ang kanyang mga ngipin sa likod. Ang kanyang lakas ay mas mababa kaysa sa maraming dilaw na karakter. Paano siya pupunta sa kuweba ng Diablo upang mamatay? Kahit nabigyan mo siya ng 100 tapang, hindi siya maglalakas loob na have any idea of this, Aaron, huwag kang masyadong lumayo. Kahit ay demote ako sa yellow level, balang araw makakabalik ako sa 3rd hall. Wala kang qualification para maliitin ako. Anak ako ng Panginoon ng 3 bulwagan kung tutuusin. Galit na sabi ni He Xiao Xiao. Han 3,000 leng saglit, nagtanong, na-demote ka sa yellow level, kapag ang mga bagay, siya Ching Feng ay hindi masyadong nagmamahal sa iyo, paano ka makakarating sa yellow level? Aaron, papatayin kita. Galit na sumugod si Xiao Xiao sa Aaron at ibinaba ang kanyang kamao. Aaron side body 1 dodge, madaling nakaiwas sa pag-atake ni Xiao Xiao, nakangiting sinabi, ang lakas mo ay huwag mag-alis ng kahihiyan, ako ngayon ay Chanzi class strong, ano do you take the fight with me? Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!